Kaguluhan sa Davao City hindi na makontrol ng mga kapulisan. Ilang araw na nagkakagulo sa Davao City dahil umano sa pag-serve ng warrant of arrest sa kilalang leader ng isang religion na si Kibuloy. Pumalag ang mga miyembro ni Kibuloy matapos puwersahang pasukin ng mga pulis ang compound ng Kingdom of Jesus Christ. Narito ang video. I am assisting another client, okay, of the Kingdom of Jesus Christ. She's an administrative assistant. Ma'am Ruchel Hamil. Gidakop siya without any we are still waiting for the arresting officer unsay ground ani. Ayan na eh. Ang gipit yan, alisin yan. Pwede naman siguro alisin yan, sir. Hindi naman niya tatakbo, sir. Alam niyo ng injured, sir, ginanyan niyo pa. Nagbutang mo bukuan. Ingon ani, sunod pa jud tayo, di man mo dagan. Tama ba na? Usa man mo, sir. Tiyasang arresting officer ani, sir. So naitabo aning kay ma'am kay naipit ni siya ganina during the time na naglabay o eargas ang mga pulis. So natumba ni siya, ki-pick up siya sa pulis, unya siya naigidakop. And mo ni ang iyang injury. Napa siya injury sa picas leg. The problem is that wala pa siya thoroughly na check kay giuna ang katong urgent na ano. Basically ginahulat na mo karon ang arresting officer niya to know if there is a reasonable ground for her to be arrested and detained. Actually, ang iyahang kamot ganina is pag-abot nako naka-ano ni, ingani ang ilang ginagamit guys. Ingani ilang ginagamit diri. Unya, grabe ni kahugot. Nag-request lang ni karon kay sir na ipaluag-luag gamay. Thankfully, gi-assist siya sa medical team sa mga pulis. Nagising na iyahang pants. So, gidrasingan iyang samad. Pero mao lagi na. Ang weird pa jud ani kay ang arresting officer mawalag kalit diri tapos ipasa-pasa na nila. So, i-detain nila og dugay ang mga ipangkuha nila. Now, when asked kung unsa ang crime na commit, walay motubag. Awa ha, nagpinasahay na sila karon diri. Nagpinasahay sila karon kung kinsa ang mga atubang. Liman kag ang arresting officer dili mo atubang, kaya ang legal team na lang daw nila ang mo atubang. Ang legal team nila wala man pud personal knowledge ani. Awa ha, police na legal team. Adto kayo wa pa diri. Unya sila ang mo atubang sa ang legal team daw ang mo atubang para ani. I don't know if may personal knowledge ang legal team. Asa kita og nag-detain ang legal team nila ang mag ano. Wala mo'y ground eh, wala mo'y ground. Otherwise kamo jud ang amo ang filean. Continuing crime ni ha, inyo ang ginabuhat karon kung ma-prove ninyo ni na wala jud mo'y ground. Unless mag-fabricate mo karon og facts. Sir Antonio, napalong na ang iyahang cellphone. Wa pagyapoy tubag kung unsa ang iyahang ground diri. Naunsa naman taon niya itong PNP guys. Kaniya, as much as we want to follow the protocol, pero murag wa G protocol po ni sila diri. It has been an hour. More than an hour na no? More than an hour na. Nagi-hold nila si ma'am diri without any reasonable ground. Walay makatubag guys kung unsa ang crime diri. Ako lay pastoryawan wala jud crime na naitabo. Trip lang jud nila. More than an hour na ni siya gi-hold diri guys. Sige lag hulat. Ambot lang kung naba jud gihulat. Tonight is the night. Tonight is the night. AFP, pumunta na kayo dito sa mga kaibigan nating Duterte. This is the night. Davao is the next EDSA. Davao is the new
EDSA. Correct. Tonight, tapusin na po natin itong mga pang-aapi ng mga pulis na ito. Kinidnap po kami dito. Hindi kami pwedeng lumabas. Yung mga abogado, hindi rin pwedeng pumasok. So, this is keeping. Mananagot kayo sa taong bayan. At ngayon, nagsasalita na ang taong bayan. Nagulat sila sa nangyari ngayon. Hindi nila mapagilan to. Nagulat sila dahil ito po, sinisilip ko. Puno na ang harap. Puno na po ang harap ngayon. This is the time. Mga Kadapaw, mga tao dyan sa Mindanao, pumunta na po kayo ngayon. Ngayon na pong gabi. Ayan po, Tama po. nakikita nyo si Mama Ana. Ito po, meron ng sasakyan. Yes. At meron na pa tayo dyan. Ito po Hindi na ang mapigilan KOTC. na, Brother Admar. Ito ang Pilipino. Ito ang mga naapi. Nagsisisigaw na, pumunta na po kayo ngayon. Yes. At tama Coach Oli, no? At kami din po ay nananawagan sa mga tao na nasa Maynila, sa Luzon at Visayas, kung saan mang lugar, kahit 10 lang kayo, lumabas po kayo. At i-Facebook nyo po, i-post nyo that you are joining the people's solidarity tonight to call on Marcos Jr. to step down and let us now redeem our country at itigil na ang karahasan at inustisya at panggagahasa sa karapatan ng mamamayang Pilipino na ngayon ay sinisimulan nilang gawin dyan sa Kingdom of Jesus Christ, at idideklara pa nila ang martial law sa Davao at lulupigin ang mga pamilya Duterte para manatili lamang sa poder ang Marcos government na Kyrie. ito. Ngayon, tuloy-tuloy na ito. Kyrie, Yes. Kyrie, ito na yung matagal nating inaantay at Brother Admar, ito na po yung matagal nating inaantay. Ito na, ito na, sana pumunta na sila dito. Pinapayuhan natin ang mga taga-Davao na itong area na to ay wag na kayong dumaan dito kasi sinira na to para ito ay magpistulang isa. Ito na po, dito na po tayo mag-people power. Nananawagan po tayo sa mga pulis dyan sa loob. Iwan nyo na si Torre dahil dadagsa na ang taong bayan. Mananagot kayo sa kaso. It's about time iwan na dyan si Torre. Dadami pa yung tao na yan. Simulan na po natin ito. Ito, ewan ko narinig nyo pero ang lakas na po dito. Ako po ay wala sa kalsada at ako nga ay excited. Pagkatapos nito, kaya gusto ko nang lumabas at makidalo sa tagumpay. Ito ay para sa akin ay napakalaking tagumpay, Kyrie, Brother Admar. Dahil wala pa man, ito po ay wala sa plano. Kayong mga pulis, kayo Torre, kayo Marcos, kayo Arans, kayo ang may gawa nito. Itong people power na ito ay wala sa plano. Kayo ang may kasalanan kung bakit naghihimagsik ang puso ng taong bayan. Kaya po, umalis na kayo dyan. Okay, eto na po. Eto, ang lakas na po ng sigawan ng tao dito, BBM resign. Galit na po ang taong bayan, ayaw na kay Marcos. Simulan na po natin ito. Salamat po sa lahat na pumupunta rito at marami pa po tayong naririnig na magpupuntahan dito. Binibigyan po sila hanggang mamaya lang na lumayas na dyan sa kasi talaga po nako. Nagka-people power na yan. Hindi ko na alam kung ano pa masasabi natin. Kahit Gabi ito ng walang tulugan, Coach Oli. Nagbibigil na po ang sambayanan, nakabantay na po ang buong Armed Forces of the Philippines. Maraming general na ng PNP ang nagbabantay ngayon. Nananawagan po tayo, bantayan po natin ang mga kababayan natin na dinadahas at ginagahasa ang karapatan at kalayaan sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Tinitirgas, sinasaktan, ginukutob. At ngayon po ay lumalabas na ang mamamayan ng Davao at Mindanao. At sa buong Pilipinas, hindi na po ito mapipigilan. Sinisingil na po nila ang karahasan ni Mr. Marcos. Dadagsa na po ang mamamayan. Mga barangay officials na po at taong bayan sa Davao City ang kumikilos at tuloy-tuloy na po ito, Brother Admar, Coach Oli. Ito po ay hindi na mapipigilan. Kaya nananawagan na po kami sa Armed Forces of the Philippines. Nananawagan po kami sa Philippine National Police. Iwan nyo na po ang mapang-abuso at utak kriminal at wala sa katinuan ng Marcos Jr. government. At taong bayan po ang kampihan at protektahan ninyo. Nagsisimula pong ipinapanganak ngayon ang kasaysayan ng muling pagkakaisa at pagbangon ng sambayanang Pilipino sa Davao area. At ito po ay dahil
sa sakripisyo ng buong Kingdom of Jesus Christ na mga kababayan natin at pati si Pastor Kibuloy, isinakripisyo po ang kanilang organisasyon lamang mamulat at magkaroon ng enlightenment and awakening ang taong bayan at nagaganap na po ito ngayon sa Davao City. Maya-maya, baka makuha natin yung information mula kay Jason Rubrico din para at least makuha natin kung ano pa yung karagdagang detalye dyan mismo sa area kung saan nagsasagawa na nga ng rally itong mga taong bayan, mga Pilipino. Hindi lang ito KOJC, mga Pilipino na nagmamahal sa Pilipinas. Yes, Master Coach ulit. Ayan po, nakikita natin yung Marcos resign. Yan, pinag-resign na si Marcos siguro. This is the time na mantawagan na rin po tayo sa local government ng Davao, ng Mindanao. Ipakita nyo na tulong support nyo dito sa nangyayari ngayon. Local government dahil magsusunod na po dito ang Senado, etc. Ito na po, tagsana. Kaya tapusin na natin ito. Siguro panawagan natin si Vice President. Pwede na. Yes po, sige, pasok. Pwede na. President, kahit na Coach Oli, manawagan na tayo. Manawagan ka na. Makita namin kayo dito. Si Pangulong Duterte, mga kaibigan natin, mga Pangulong Duterte, si BBM. Senator Bato, gusto ka namin makita ngayon dito. Kidnapping po ito, bawal lumabas, bawal pumasok, pagkain, iniipit nila. Talagang gugutumin kami dito. Hindi kayo laging nandiyan. Yan ang po ang sinasabi natin madalas. Hindi kayo lagi ang powerful. Kanina po, isang babae, isang executive secretary ng ating KOJCI, inisprayan ng nakatalikod. Babae po ito, senator. Babae, nakatalikod, civilian, may edad na po. Inisprayan ng pepper spray ng isang pulis. Lalaking tao. Ayun, Coach Oli, Brother Admar, no? Kaya sinusubukan ng mga polis na harangin ang mga contingent. May report tayo na re-receive. There are more than 500 people na hinarang doon sa dulo ng airport, no? Yun yung siguro nakita natin kanina na footage. At subalit ngayon po ay tuloy-tuloy na ang pagiging matapang sa paninindigan at pagkakaisa ng mamamayang Pilipino sa mga iba't ibang lungsod kagaya ng Oro City, Butuan City at Iligan City at iba pa pong mga karating lugar, Tagum City, pwedeng pumunta ng Davao. At nananawagan po tayo sa lahat po ng mga binibiktima ng kalukuhan, mga abuso sa poder ni Marcos Jr., panluloko sa taong bayan, mga ayuda nila, kung ano-anong kamulastugan, kagutuman, kahirapan. Ito na po ang gabi ng paghukom at simula ng paglalakbay sa kasaysayan. Davao City and the KOJC compound.